Binigyang diin ni ngayon Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na nabigo ang Senado na makapagdaos ng sesyon sa magkasunod na araw. Dahil dito inaantala ang pagtalakay sa ilang panukala. Ang detalye sa report ni Bernard Ferrer. Maagang umupo sa kanilang mga pwesto ang Solid Block 11 at ilang minutong naghintay kung may badaragdag pang senador para makabuo ng quorum. Maya-maya pa, dumating sa plenary host Senator Francis Cheese Escudero na mainit na sinulubong ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ito, agad umakyat sa rostrum si Senator Sherwin Gatchalian para paunahan ang sesyon. Si Gatchalian ang italagang Senate President Pro Tempore at nagsilbing presiding officer matapos makabuo ng quorum ang kapulungan. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Gatchalian emphasized Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Gatchalian ang kabigo ng Senado na makapagdaos ng sesyon sa dalawang magkasunod na araw na dahilan para maantala ang pagdalakay sa ilang mahalagang panukala. Inihalal din ng bagong majority block ang mga bagong magsisilbing chairperson ng iba't ibang komite ng Senado. Samantala, inihalal naman si Attorney Ray Bantug Jr. bilang bagong Senate Secretary. Habang itinalaga naman si Police Major General Alfredo Soto Corpus bilang bagong Senate Sergeant at Arms. Itutuloy naman ni Senator Erwin Tulfo, ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang pagdinig sa umano'y flood control anomaly sa Lunes, June 8, alas 9 ng umaga. Ayon kay Tulfo, kailangan ng komite ng sapat na panahon para mapaghandaan ng maayos ang pagdinig. Pero nanindigan ang pinalitang Blue Ribbon na itutuloy nila ang pagdinig ngayong Huwebes. We have already instructed the Senate, the OSAA, the Senate Sergeant at Arms, the Senate Secretary. Na all seats vacant na po, di ba? We declared it. So, illegal na po yung gagawin niya because there's already a new Blue Ribbon Chairman. Nananatili naman si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President dahil kailangan muna makabuo ng bagong mayorya ng 13 miyembro. Sa kasalukuyan, nasa 12 pa lamang ang bilang ng mga senador. Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Senator Francis Cheese Escudero na hindi ito usaping pampolitika. Ayon kay Escudero, wala siyang kinakampihan o niiwang anumang grupo, pangkat o paksyon sa Senado. Anya, hindi rin niya layuning tukuyin kung sino ang tama o mali o kung may sino mang nangkulang o nagmalabis sa kasalukuyang sigalo sa loob ng kapulungan. Binigyan din ng senador na hindi maaaring magpatuloy ang Senado sa kasalukuyang kalagayan dahil naaapektuhan na ang kakayahan nito na gampanan ng mga tungkulin nito para sa sambayanan. Sinabi rin niya na ito ang naging pangunahing dahilan ng kanyang pasya sa araw na iyon. Kasabay nito, humingi siya ng pag-unawa at panalangin mula sa publiko upang malampasan ng Senado ang kasalukuyang hamon at may pagpatuloy ang paglilingkod nito sa mamamayan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.